Tinapay mula sa langit. A daily morning devotion with CRC family. Isang mapagpalang umaga mga kapatid. Ako po si Sister Edelvisa Makuwa from CRC Antipolo. Samahan niyo po kami sa ating programang Tinapay mula sa langit, ang pang-araw-araw nating debosyon sa salita ng Diyos. Ngayong umaga ay matutunghayan natin ang Deuteronomio chapter 22 verse 6 to 7 at pinamagatang A Command to Show Kindness to Animals. Ngunit bago tayo magpatuloy, tayo dumako sa isang maikling panalangin. Panginoon, maraming salamat po sa pagbibigay ninyo sa amin ng magandang mensahe na ito. Nawa po, bigyan niyo po kami ng karunungan sa mensahe pong ibinigay niyo sa amin. Maraming salamat po. Ito po ang aking dalangin sa inyong mataas na patpurit pasasalamat. In Jesus' name, we pray. Amen. Tayo po ay dumako sa mensahe na ibinigay sa atin ng Panginoon na matatagpuan sa Deuteronomio chapter 22 verse 6 to 7. Kung may nakita kayong mga pugad ng ibon sa tabi ng daan, sa punong kahoy o sa lupa, at ang inahin ay nakupo sa mga itlog o sa kanyang mga inakay, huwag ninyong kukunin ang inahing kasama ng mga itlog o mga inakay. Maaari ninyong kunin ang mga itlog o mga inakay, pero kailangan pakawalan ninyo ang inahin para maging mabuti ang inyong kalagayan at mabuhay kayo ng matagal. Sa talatang ito, dalawang bagay ang nais ituri sa atin ng Panginoong Hesus. Una, maging masunurin. Sinasabi sa Isaiah chapter 1 verse 19, kung susunod lang kayo sa akin ay pagpapalain ko kayo. Ang mga utos ng Diyos ay nagdudulot ng pagpapala. Inilalagay tayo nito sa isang maayos na pagkakasundo sa Kanya, at ito ay laging nagdudulot ng pagpapala. Pangalawa, kabaitan at kahinahunan. Sinasabi sa Kawikaan chapter 12 verse 10, ang taong matuwid ay mabait sa kanyang mga alagang hayop. Ngunit ang taong masama ay malupit at walang awa sa kanyang mga hayop. Nang likhain ng Diyos ang lahat ng nilalang dito sa lupa, sinabi niya sa Genesis 1 verse 20 na magkaroon din ng mga ibon sa himpapawid. Sa verse 22, magpakarami ang lahat ng bagay na nabubuhay sa tubig at punuin ang karagatan. Magpakarami din ang mga ibon at punuin ang daigdig. Ito ang orihinal na plano ng Diyos, ang pagpalain at paramihin ng kanyang nilikha. Kaya gusto ng Diyos na alagaan natin sila. Huwag pipinsalain dahil ang mga hayop o pananim ang magsisilbing pagkain ng tao o ng mga hayop man na kanyang nilikha. Ayon sa Genesis chapter 1 verse 28 and 30. Ibibigay ng Diyos sa atin ang mabuting pamamahala sa lahat ng nilikha niya dito sa lupa. Kaya naway maging mabuti tayong katiwala ng Diyos. Simple at malinaw na inuutos ng Diyos sa kanyang mga tao na magpakita ng kabaitan sa mga hayop. Maging ang pugad ng ibon ay dapat bigyan ng espesyal na pangangalaga, na kung ang isang tao ay malupit sa mga hayop, hindi lamang yun kasalanan, ngunit ang mga nagpapakita ng gayong kalupitan ay mas alamang na maging malupit sa mga tao. Kaya mga kapatid, ugaliin nating maging matuwid at masunurin sa inuutos sa atin ng ating Panginoong Diyos, at maging mabuting halimbawa rin tayo sa iba. Tayo po'y dumako sa closing prayer. Panginoon, maraming salamat po sa aral na ibinigay niyo po sa amin sa umagang ito, na naway maging aral at pagpapala po ito sa amin. At maraming salamat din po sa pagtutuwid sa pamagitan po ng inyong mga salita. Maraming salamat po. Ito po ay dinadalangin namin sa inyo na may mataas na papurit, pasasalamat. In Jesus' name, Amen. Maraming salamat po sa inyong pakikibahagi sa ating programa. Lagi po nating pagnilayan ang salita ng Diyos mula sa ating puso dahil lubos ang magiging kaunawaan natin dito. Muli po ninyo kaming samahan bukas sa pagninilay ng kanyang salita dito sa programang Tinapay mula sa langit. Malaya po ninyong i-share ang video na ito upang kayo rin po maging pagpapala sa iba. Pagpalain po tayong lahat ng ating Panginoon. Maraming salamat po at magandang umaga.